bigyan ng reaksyon dito. Ito ang video ni Congressman Loestro, isa sa mga prosecutor sa kaso na impeachment ni VP Sara. At dito ipapaliwanag niya itong third mode of filing impeachment complaint at itong terminology na forthwith to proceed, kung ano ba ang mga ito at bakit nga ba kailangang mabilisan ang panahon na gagamitin sa pag-impeach kay VP Sara. Well, narito ang video courtesy sa atin ni Congressman Loestro through ANC Digital News TV. Our appreciation of the provisions of the Constitution is that impeachment process or trial should immediately proceed when the impeachment complaint is filed by at least one-third of the members of the House. It is our humble submission na dapat as early as after filing last February 5, dapat nag-convene na at nagkaroon na ng issuance ng writ of summons, no? And considering that there's an ongoing investigation being conducted by Senator Amy Marcos, it gave us a realization na kaya naman pala ng Senado. Ayan. Ito yung sagot sa maraming nagtatanong na bakit nakagawa ng session hearing si Amy Marcos Duterte. Bakit nga ba? Dahil nasa recess ang ang Senado. Ngayon, kapag impeachment na hindi nila magawa. Oo. Well, ito nga ang punto ni Congressman Loestro na they came to realization na pwede naman pala kasi nagawa ni Amy Marcos eh. Kaya ito, ang kailangan lang sa pag-impeach kay Sara, nakagamitin ng third mode. Ito yung ito yung pinaka-the best na mode of impeachment. Ang third mode of impeachment ay kailangan mayroong one-third of the total numbers of the congressmen, mga mambabatas. Mayroong 316 yata na mambabatas sa Kongreso at ang bumoto ay 215. Sumobra siya sa kalahati, sumobra siya sa one-third. So ilan ba ang one-third ng 316? Di ba 104 lang o 106? Ganyan ang bumoto sa impeachment complaint sa House of Congress ay 215 ang pumirma. Kaya automatic na to, automatic na siya na third mode of impeachment ang gagamitin. Ngayon, bakit nagpatagal-tagalan ang Senado? Ang Kongreso ay atat na na talagang i-impeach na yan si VP Sara kasi nga more than one half ang pumirma halos 3/4 of total numbers of congressmen, lawmakers, representatives. 215 ang pumirma, sumubra sa kalahati, sumubra sa one-third. Kaya kung merong pang fourth mode of impeachment, ayun na yung gagamitin. Automatic na yun, wala nang hearing daw, diretso na yun, sabi ni Loestro. Yun ang terminology na forthwith to proceed. Ay diretso na. Diretso na talaga yan, wala nang ano-ano pa. Hearing kung ano-ano. Diretso na daw sa proper trial. Kaya yan ang problema ni Sara ngayon. Ni VP Sara dahil gagamitin ka agad ang third mode of impeachment. Hindi na patatagalin yan, diretso na sa trial proper. Kaya nga lang ay napakakapal ng mga papeles Pito yata ka impeachment complaint ang na-file kay VP Sara na inapruba ng Kongreso. Tayo dyan. At itong pang-apat yata ang unahin nila pagtalakay na impeachment. Itong pinirmahan ng 215 congressmen. Ito yung unahin na impeachment. Ito yung itinulak mismo ng Kongreso. Alright, balik tayo kay Congresswoman Loestro. Magkaroon na ng investigation to work on mga urgent matters, no? And we honestly believe that this impeachment trial is a matter which calls for urgency. Kaya nga sabi sa atin ng Constitution, forthwith proceed, no? Immediately proceed. So we are living up to the letter of the Constitution na kapag ang impeachment complaint ay filed by at least one-third of the members of the House, the same shall be considered as the articles of impeachment, and the impeachment trial shall forthwith proceed. This is contrary dun sa dalawang mode of filing an impeachment complaint.
One is by private individual, which is endorsed by any member of the House. The other is if it is filed by one or some of the members of the House. Pag itong first two modes, dumadaan sa Justice Committee, di ba? Pero pag dito sa third mode, na supported siya or filed by Senado. at least one-third of the members of the House, ano sabi ng Constitution? Mhm. The complaint shall serve as the articles of impeachment, and the impeachment trial shall forthwith proceed. No? Ayan, napakagrabe pala na ano, no? Napaka ano talaga. Itong may laman ang itong impeachment ng Kongreso, yung pang-apat na inihain na impeachment complaint na pinirmahan ng 215 ka congressmen ay forthwith to proceed. Kailangan madalian daw yan. Kapag ganyan na terminology ay diretso-diretso na. Hindi na dadaan sa itong hearing. Hindi na patatagalin pa. Kaya ito di ba alam natin na itong si Congresswoman Luistro ay napakatalino nito, napakagaling. At kapag nagtanong ito ay mahirapan talaga si Sara dahil matalino ito. Ito nga yung bumabara sa lahat ng mga nandyan na kinakasuhan ng Kongreso. Kapag nagtanong itong si Luistro ay ka talaga. Mahuhuli yung yung sagot na mali. Magaling ito kaya ito yung kinuha nila na prosecutor kasi napakagaling magtanong nito. Kung ikumpara mong IQ ni Sara dito ay iwan ko lang ha. Bakit kaya pumasa sa bar exam si Sara? Imbis na tatrabahuin na Baka pasang-awa. ang kanyang impeachment complaint na magkaroon siya ng counter kung anong gagawin niya dito. Dapat meron siyang kung negosyo pa feasibility study. Wala ang ginagawa niya sa dahig ay sama-sama kay Robin Padilla, kain-kain, smile, silpi sa mga fans, feeling artista kasi dahig. Hindi niya alam na sa pag-uwi napakalaking problema. Hindi lang ang problema, diyan tatapusin ng Kongreso ang dynasty nitong mga Duterte. Kapag ma-impeach si Sara, wala na yan. Hindi na yan mga kandidato pa. Kahit mayor, kahit barangay captain na hindi na pwede kapag na-impeach na. Kaya napakalaking problema yan eh. Ngayon, inuuna ni Sara yung ano niya doon. Diskurso sa rally. Wala namang magawa yan dyan dahil nandiyan ang ICC. Kahit ano pang sigaw-sigaw dyan sa dahig, hindi yan maka-apekto sa judgment ng ICC. Kaya mas mabuti pa kay Sara umuwi sa Pilipinas at asikasuhin niya, gagawa siya ng counter kung anong gagawin niya na depensa dito sa trial niya sa impeachment. Maraming kaso niya culpable violation of Constitution, corruption, at yung sa public trust, betrayal of public trust. Tatlong major na kaso para sa isang gobernador. Isa sa pinakamataas, pangalawang pinakamataas to Vice Presidente, pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa Pilipinas. Okay, balik tayo kay Congressman Luistro. Leaving to that mandate of the Constitution, bilang prosecutors, trabaho po namin to seek for the immediate conduct of the impeachment trial. Reason why we filed the motion for issuance of writ of summons. May sinabi kasi si SP Cheese na meron ng mga preparatory matters na pwede gawin prior to June 2. And we honestly believe na yung desired date niya, which is June 2, when to convene, di ba? Ay pwede na rin namang iuna natin itong pag-i-issue ng writ of summons. So the Vice President can already file her answer within the period of 10 days from the issuance of summons para pagdating ng June 2, start na tayo ng trial. We understand na iba ang trabaho ng Senado, iba ang trabaho ng prosecutors. But in as far as we are concerned, the mandate of the Constitution is to proceed right away to the impeachment trial. Ayan, mabuti pa tong Congress Ang House of Representatives ay talagang naghahabol ng impeachment. Ang Senado ay patulog-tulog lang
Katulad yan si Duterte sa Senado. Yan, sa Amy, kalamay niya. Ay Amy Marcos Duterte, di ba? Mm. Anak yata yan, hindi kung sino pa ba? Yung mga bilyar, di ba? Sino pa? Lito Lapid, kasama yata yan sa mga makatidiis kasi na-relate si Lito Lapid sa Pugo eh. Mm. Sino pa ba ang makatidiis niya sa Senado? Marami. Pero hindi umabot ng kalahati. Kaya meron pa rin connection dyan. Bato pala, Bungo at Robin. So nasa 7 pala sila dyan. 7 or 6. So meron pang influensya si Digong dyan sa Senado. Pero sa Congress wala na eh. Kasi noong last hearing ni Digong sa Congress ay pinagtulungan siya eh. Wala siyang nagawa. Pero sa Senado wala eh. Hindi nakialam ang Senado dyan. Kaya pinatagal-tagal ni Escudero ang sabi ni Escudero July na, pero sabi ni Luistro dito ay Nako, hindi na maaari. Oo. dapat maumpisa Tagal na masyado yun. kasi prosecutor to eh, si Jerwin Luistro. Prosecution yung hawak niya. Kaya siya talaga yung mag-prosecute kay BP Sara. Lagot si BP Sara sa mga tanong nito. Napakatalino ng babaeng ito, si Congresswoman Luistro. Patay ka dyan kapag yan ang nagtanong ay talagang Gigisa ka. sa mga patibong na tanong Mm. at may sagot mo yung tama. Kaya pag naibulalas mo yung tamang sagot, kulong ka. Di ba? Ay parang paaminin ka nito eh. Grabe, yung galing nito. Kaya I can't wait for June 2 sa umpisa ng impeachment. Meanwhile, sa September 23 naman doon sa ICC, grabe no, blockbuster ang movie. Blockbuster ang panonoorin natin. Uusok ang mga channel na to. Uusok ang mga channel natin sa mga ganito. Channel ng mga DDS. Paanong uusok? Paano bang issue na i-issue nila? Backfire na yun, idol. Naman sabihin nila, Hindi na uusok. kulong na si Digong. Hindi Mm. nila sasabihin yun. Ganun din kay Sara, hindi nila sasabihin na na-impeach na. Pero sa atin na pro-government vloggers, ay sasabihin, pag sabi natin na impeach na, okay. Maraming mag-comment na, ayan, hallelujah, harinawa. Alright, so tapusin na rin itong video. Talagang kapag makikinig ka kay Luistro, sa congresswoman ito, mayroon may dagdag sa kaalaman mo tungkol sa batas kapag makikinig ka dito. Okay, balik tayo sa kanya. Nonetheless, we do understand that the impeachment court is the Senate, and we submit to the wisdom, the discretion, the decision of the impeachment court, which is the Senate, no? Pero in as far as we are concerned, since we are the prosecutors, ito po ang appreciation namin. This is something which has an urgency. As a matter of fact, ay kaya nga po impeachment process ito to distinguish the same from the rest of the admin cases involving government officials. This one involves the highest officials of the land. Kaya meron pong specific provision ang batas, ang constitution na inilatag para sa mga ganitong pagkakataon. And we honestly believe na considering the third mode of filing of impeachment complaint is when the same is supported by 1/3 of the members of the House, the urgency is recognized by the Constitution. Reason why they use also the terminology such as forthwith proceed. Mga kababayan, kapag gagamitin na pala yung terminology na forthwith proceed, ay talagang sense of urgency na. Minamadali na yan kapag ginagamit yan. Lalo na ay Urgency. sumubra sa 1/3 of numbers of congressman ang pumirma sa impeachment. Diba sa pang-apat na impeachment complaint, 215 congressman ang pumirma. At sumubra siya sa 1/3 na sinabi ng batas. 1/3 lang eh. Ang sabi sa Constitution, kapag 1/3 ang Pwede nang maaaring diretso na siya sa third mode of impeachment, which is hindi na dumadaan pa sa yung parang screening, hindi na dumadaan pa sa yung tinatawag na mga hearing. Diretso na sa proper trial ang third mode of impeachment
dahil nga sa more than one-third of the representatives, the congressmen, ang pumirma sa impeachment complaint kontra kay BP Sara.